Pera nyo ba yan? Pera nyo ba yan? Bakit gaya pinipilit? Secrets, huwag niyong gamitin itong pisina niya sa politika. Kayo ma'am, yun sir, pera niyo ba yan? Secretary, pera niyo yan? Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's Bakit why pinapatagal? Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August Because of politics. Grabe! First time kong makita kung paano magalit si Senator Bongo. Pera nyo nga ba naman yan? Bakit nyo pinatatagal at pinahihirapan ang mga ordinaryong Pilipino? Samahan nyo ako mga ka-old school. Isa-isayin natin kung bakit ba nagkaroon ng galit si Senator Bongo sa ahensya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Let's go! General Santos City, meron silang validated list. Dapat napakatagal na nilang nag-antay. Ilang buwan silang nag-antay ito. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. Grabe naman. Iba talaga. Pag ikaw ang nasa kapangyarihan, sa tagal-tagal na naghihintay ng ilan nating kababayan na benepisyaryo ng tulong ng DSWD, may isang sekretary lang na pumunta di umano sa Jensen. Bigla na lang ang benepisyo dinoble. Samantalang yung mga nasunugan at kung ano-ano mang kalamidad na naranasan ng ating mga kababayan na hanggang ngayon naghihintay ng kanilang ayuda nga. Pero nung isang sekretary pumunta di umano sa Jensen, dinoble. Pwede naman pala, sir. Grabe naman po kayo. Ang hirap po kasi sa atin. Masyado na po tayong nagiging sunod-sunuran sa mga ambisyosong nagpapatakbo ng Kongreso. Pasintabi na po sa inyo sa ahensyang DSWD. Kayo po ay ahensya para tumulong sa mga Pilipino. Kaya punto ko rin sa'yo, ilang months tayo nagmamakaawang yung mga beneficiaries. So, bakit yung pahirapan? 3,000, seksapan na buwan, 5 buwan, nagmamakaawang. Hindi nyo naman pinili siya, pera ng tao, bayad yan. Nakita nyo? Ilang buwan na naghihintay yung iba. Actually, kung matatandaan ko, doon sa mga hearing, nagsalita na dati ang Senador Bongo na nakikiusap siya kay Secretary Gatchalian regarding doon sa mga naghihintay na benepisyaryo para matulungan ng DSWD. At ang sabi pa, di umano nun ng Secretary, kailangan lang nilang ma-validate para maibigay na nila agad-agad. Anak ng patuka sa manok, anak ng diablo buwan. 4 hanggang 5 buwan. Naisubmit na lahat sa inyo ang mga dokumento. Pero hanggang ngayon, naghihintay pa rin ang ordinaryong Pilipino. Samantalang pag ginusto nyo o may nag-udyok sa inyo na inyong kaalyado, wala pa, ang bilis sa 4:00, lumalabas ang pondo. Anong klase kayong ahensya ng gobyerno? Kung kayo naman ay nakatingin lang sa inyong mga padrino. Pilipino, kung bakit kayo nandyan sa ahensya ninyo. Kayo ay may mandato na magbigay ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Hindi kung saan kayo uutusan ng ibang politiko na ang gusto lang ay magpagwapo. So, Director Marie Angela Gopalan, alam niyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong doon. No? Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, tinokontak niya ang LGUs, dapat walang duplication, walang iiyak, na walang mabibigyan. Walang pilihan, walang halong politika yan. Lalo na po sa panahon ng pandemya. At hindi lang yun.
nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Tandaan natin, yung mga probinsya na alam niyang natalo siya, wala siyang pakialam. Katulad sa Bicol, inuna niya ang airport dyan. Kasi siya ang Pangulo ng Pilipinas na kailangan tulungan ang mga Pilipino. Samantala ngayon, ang nangyayari, kailangan kakampi ka, kaalyado, para mauna ka sa benepisyo. Anong klase naman yan? Isang ahensya pa lang yan. Kung matatandaan nyo mga ka-old school, merong mga politiko na sa isang tawag lang ng ambisyoso sa Kongreso, tinanggalan ng pondo. At di umano, ang pondo na tinanggal nila sa ibang politiko, ibinigay sa 3 Hudas sa Kongreso. Grabe na kayo. Makakatanggap ng ayuda. Walang politika noon. Alam ni Senator Amy yan. Dahil siya pong chairperson ng social justice noong panahon yun. At ma'am, kahit na si Ma'am Amy, meron po siyang kanyang sariling initiatives or amendments. Kung ano po yung kanyang gustong ito patulungan at ng mga lugar, panahon ni Pangulong Duterte, walang bawal sa kay Senator Marcos. Kita nyo, yung tatak Marcos ng dating presidente o pangulo na si Apo Lakay, yan ang gustong gawin ni Senator Amy. Katulong niya sila Senator Bongo. Pero ang nangyayari ngayon, yung hindi naman Marcos, sila pa yung nasusunod sa mandatong hindi naman binigay sa kanila ng mga Pilipino. Anong tawag dun? Epal, ambisyoso. Binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan. Alam po yan ni Senator Amy. Even during the last few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipilit? Kasi tulong yun sa mga mahirap. Secrets, huwag niyong gamitin itong opisina niya sa politika. May plano ka pa sa politika. Alam mo mga old school meron na naman dyan, yung nagsasabi, gamit ang mahihirap. For the first time, na naglabas ng sama ng loob si Senator Bongo. Kasi hindi niya na matanggap ang gantong gawain sa mga ordinaryong Pilipino. Dahil lagi siyang nandun sa grounds. Hindi siya naglalagay sa di-aircon na opisina at nagpapapawagi, nagpapalamig. Yan ang pagkakaiba ng tunay na may malasakit para sa mga Pilipino at manggagamit lang sa mga Pilipino. Baril na ngayon, mamakaawa yung Pilipino sa tulong na 2,000. AIX nga yan, di ba? Assistance in Crisis Situation. AIX, Assistance in Crisis Situation. Pero ang nasusunod, yung nandun sa posisyon na wala namang mandato ng Pilipino. Di ba yan? Kayo ma'am, Yusef, pera niyo ba yan? Secretary, pera niyo yan? Sir, we don't treat it as our money. We know it's people's money. That's why Pinapatagal. Mr. Chair, Madam Chair, if you can recall in the August Because of politics. Boom! Pera nyo ba yan? Pera nyo ba yan? Bakit nyo pinatatagal? Because of politics. Nagiging aso tayo ng politiko na ambisyoso na wala namang pagmamahal sa mga Pilipino. Gamit na gamit ang kanilang pwesto para diktahan ang bawat ahensya ng gobyerno para lalong bumango ang mababaho nilang pangalan. Pinipili na ang tutulungan. Ulitin ko sa iyo, Secretary Rex Gatchalian. Hindi mo amo ang mga politikong naglagay sa iyo sa pwesto. Ang paglilingkuran mo ay ang mga Pilipino na kailangan ng tulong ng ahensyang pinangungunahan mo. Huwag po tayong maging selective.
Dahil ang perang yan ay hindi sa inyo. Yaan ay pera ng taong bayan para sama-samang itulong sa mga Pilipinong nangangailangan. Tandaan nyo, ang mga katulad nyo mailalagay sa kasaysayan bilang mga hangal. Ingat!